Magandang araw mga kabarangay, kamusta na po kayo? Pag-uusapan naman natin sa bidyong ito, papaano kung mayroon ng kasunduan ang complainant at ang respondent sa harap ni lupon. Ano ang dapat gawin? Mga kabarangay, kapag may kasunduan na ang respondent at ang complainant sa katarungang pambarangay, nararapat sundin ang mga sumusunod na hakbang upang maayos na maisakatuparan ang mga napagkasunduan. Unang dapat gawin, sabi nga po dun sa katarungang pambarangay law, kailangan yung kasunduan ay in writing. Okay. Kung ito ay nakasulat na, number 1, dapat pirmahan ng mga partido ang kasunduan. Siguraduhin na ang kasunduan ay nakasulat at formal na pirmado ng parehong partido, ng respondent at ng complainant. At ng mga miyembro ng lupon tagapamayapa. Kung sa mediation nagkaroon ng kasunduan, ang nakapirma po ay ang ating punong barangay. Kung sa conciliation, ang nakapirma po ay ang mga miyembro ng pangkat, tagapagkasundo. Sumunod, panatilihin ang kopya. Kailangan pong magkaroon ng sariling kopya ng kasunduan ang mga partido upang may reference sila sa mga detalye ng napagkasunduan. May problema po tayo dito mga kabarangay. Madaming nagme-message sa akin na ang kanilang kasunduan ay verbal lamang daw sa barangay o kaya nakasulat sa logbook. Matapos silang magkasundo, pinauwi na sila, ay parang kulang. Kaya po ang hinihingi dapat ay mayroong kopya ang bawat partido ng kanilang kasunduan. Sa nakasulat, KP Form number 16. Ano pa? Sumunod sa kasunduan. Sundin ng tapat at maayos ang lahat ng kondisyon na nakasaad sa kasunduan. Ang hindi pagsunod ay maaaring magresulta ng muling pagbabalik sa katarungang pambarangay o posibleng legal na aksyon. Okay, ulitin ko po. Kailangan sundin ang isang kasunduan. Sumunod, makipag-ugnayan. Patuloy na makipag-ugnayan sa complainant kung ikaw ang respondent at sa lupon kung kinakailangan. Lalo na kung may mga katanungan o mga pangyayaring makakaapekto sa pagsunod sa kasunduan. Halimbawa po nito, utangan na kailangan sa ganung panahon, ikaw ay magbabayad ng utang sa pamamagitan ng installment. Kung hindi ka makakabayad sa tamang araw na napagkasunduan, kailangan po i-inform natin ang complainant, kailangan po i-inform din natin ang barangay na hindi tayo makakatupad. At sa halip, tayo po'y makakatupad sa ibang araw, bukod po doon sa araw na napagkasunduan. Ano pa ang maaaring gawin? Magpatulong sa lupon kung may mga problema o hindi pagkakaunawaan sa pagpapatupad ng kasunduan, agad na ipagbigay alam ito sa lupon tagapamayapa para sa tulong o sa isang muling paghaharap. Sumunod, iwasan po na magkaroon muli ng problema. Kaya dapat gawin ang lahat ng makakaya upang maiwasan ang anumang aksyon o sitwasyon na maaaring magdulot ng bagong
hindi pagkakaunawaan o problema. Ano pong halimbawa nito? Yun pong sa pagbabayad pa rin ng utang. Common po kasi ito na para hindi na magpatuloy yung problema, hindi na lumaki yung problema, ay kailangan sumunod ang respondent sa pagbabayad ng pagkakautang sa complainant. Sumunod na lang po. Okay? Para wala nang maging additional na problema in the near future. Sumunod, kailangan po ng documentation. Panatilihin ang mga dokumento at resibo. Halimbawa, kung mayroon na magpapatunay na sinusunod ang mga kondisyon sa kasunduan, tulad ng mga bayarin o iba pang mga obligasyon. Kailangan po ito na ito ay naka-document. Mga kabarangay, gusto ko lang pong mag-share sa inyo. Dahil ako nga po ay nagtuturo sa inyo ng mga bagay tungkol sa katarungang pambarangay law. Gusto ko rin pong ituro sa inyo. Ano po yung mga references o yung mga materials na akin pong binabasa para po ako ay ma-update sa mga bagay tungkol sa katarungang pambarangay law. Ako po ay bumili nitong book na Gabay ng Barangay. Ang author po nito ay si Yusek Attorney Irene De Torres Alobo. Siya po yung head ng OADR. At nakita ko po napakaganda ng book na ito. Ngayon po, kung kayo po ay gustong pataasin pa o itaas pa yung inyong antas ng kaalaman tungkol sa katarungang pambarangay law, maganda po na ito po ay magkaroon kayo ng kopya nito. Ang book pong ito ay available sa market. Yun pong link kung saan po kayo bibili ay ilalagay ko po dito sa message portion dito po sa ilalim ng video ito. Kaya po kung kayo ay bibili, available po ito. Click nyo lang po yung link para po madala kayo doon sa shop na binilhan ko po nito. Salamat po. Kaya mga kabarangay, sa pamamagitan po ng pagsunod sa mga hakbang na ito pong aking mga nabanggit, masisigurado ang maayos na pagpapatupad ng kasunduan at ang pagkakaroon ng mapayapa at positibong relasyon sa pagitan ng mga partido. So, sana po muling nakadagdag sa inyong kaalaman sa mga complainant man o sa respondent o sa mga lupon tagapamayapa ang nilalaman po ng video ito at yung mga bagay na aking nabanggit. Kaya marami po muling salamat sa inyong patuloy na panonood dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Ako po si Jeffrey.